Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Ang ating video ngayon ay tungkol kay Dato Adlaw, yung tinaguriang Boy Padlak ng Surigao City. Actually, hindi naman taga Surigao City yan. Yan ay galing daw sa mga alupalop diyan sa Davao. At pumunta dito at nagtayo ng pugad ng kanyang imahinasyon na Federal Government of the Philippines daw sila at sa kanila yung buong kalupaan ng bansa. Ay nako, napaka mangmang na tao na ito. Kaya ito, hindi lang umabot ng isang buwan eh. 3 linggo lang yata. Ito na, bumaba na ang hatol na demolisyon sa kanyang pugad dahil marami na pala sila dito sa komunidad eh. Nakatago lang diyan sa may baybayin ng Sabang, Surigao City. Pero klaruhin ko lang sa lahat ng mga tao sa Pilipinas at sa ibang bansa na nakapanood nito na hindi taga Surigao ang mga kulto na ito. Ito ay galing daw ng Davao. Pero hindi natin alam kung saan sa Davao. Ito ay mga estranyo lang at nagtayo ng mga makeshift or mga maliliit na bahay na parang bahay kubo lang. At binakuran nila ng kawayan kaya hindi sila nakikita ng mga tumadaan. Sa tabing dagat sila gumagawa ng parang sityo. Kaya ang order ngayon ng mayor ng Surigao ay i-demolish ang pugad ng mga gunggong na ito. Hindi alam ang batas. Biruin mo, pinadlak ang mga establishmento noong nakaraang buwan. Pinadlak dahil sa kanila daw magbayad ng tax at kung hindi magbayad ipapadlak. Grabe, sobrang mafia. Sobra pa sa mafia eh. Kaya ito, panoorin natin ang demolisyon ng kanilang mga ano diyan. Mga sabihin natin pugad ng mga tarantado. Kaya ito, panoorin natin to. Yung grupo, and I think we filed around 7 cases. Among others, may nag-file tayo ng usurpation of authority, trafficking in persons, at iba't iba pang kaso. Doon sa ating pag-file ng kaso, may prosesong sinusunod dyan. So, nag-file tayo ng complaint, and the prosecutors will be evaluating it at hahayaan ding sumagot yung mga accused. And then, if finally, the prosecution or the court resolves na may sala, may grounds for issuance of warrants of arrest, and then a warrant of arrest will be issued against the members ng bogus na tribo. Only then can we implement yung warrant of arrest. Insofar as the situation is concerned, ngayon hindi na namin wala na kami nakikitang medyo immediate danger doon sa lugar. The location is cordon at marami nang nag-surrender doon sa grupo nila. Ito ang before tayo pupunta sa video ng demolition, ay atin muna alamin kung bakit dumami ang membro ni Dato Adlaw na kung saan ay may kapangyarihan daw ng hangin, tubig at lupa. Kapangyarihan sa panaginip niya. Gunggong talaga. Kaya ito, sabi ng Chief PNP ay mayroong 7 kaso. Of course, 7 yung pagdadala lang ng mga itak sa daan, di ba? Anong tawag doon? Kaso na yun. Yung pagpadlak niya ng mga establishmento, kaso na yun. Yung paghingi niya ng mga tax sa bawat tindahan, kaso na yun. Di ba? At yung kanyang mga treat sa komunidad dyan sa Sabang. Ang Sabang, isang sitio ng Surigao City na malapit sa dagat. Kaya natatakot ang mga tao dyan na Nariana, yung mga residente talaga ng Sabang. Natatakot kasi itong grupo na ito ay kulto nga, nagdadala ng mga samurai, ang haba ng mga itak, daladala. At nabubuhay sila sa koleksyon sa mga tao na gusto nilang hingian ng monthly na taxes. Yun yung kanilang sinisweldo sa kanilang mga kasamahan ni Dato Adlaw, yung kanilang mga koleksyon. Nagkukolekta na pala ito eh, kaya lang yung iba hindi nagsusumbong. Natatakot na katukin ka ng madaling araw ng grupo na ito. Kakatukin ka at ang makikita mo ay
nasa isang dosinang kalalakihan na may nakadamit ng itim na may daladala na itak na mahaba. Kaya matatakot ka talaga at magbigay ka ng tax sa kanila. Kaya ito'y isa na namang act of terrorism. Kaya tama nga na 7 kaso ang ipapile dyan at sana wala ng bail para hindi mapamarisan ito ng iba pang gustong gagawa ng mga kulto. Ay naku, itong sinasabi na IPRA law, ang IPRA law ay hindi nagsasabi na kapag membro kayo ng NCIP ay pwede nyo nang angkinin ang buong kalupaan ng Pilipinas. Ang IPRA law, ang ibig sabihin yan, batas yan ng ating gobyerno para maproteksyonan ang rights ng mga NCIP or mga indigenous people para hindi yung kanilang kalupaan maagaw ng iba. Hindi maagaw ng private citizen ang kanilang kalupaan kasi walang mga titulo. Tinatawag na lang yan na ancestral domain. Walang mga titulo yan kasi yung kapanahonan nila ay turo ng turo lang. So karamihan ng ancestral domain nasa kabundukan. Wala sa syudad kasi ang syudad nakatitulo na yan. Kaya itong mga mangmang na mga ito na hindi nakarating ng kolehiyo kaya hindi nakapag-aral ng tinatawag na political science. Yun yung subject na pag-aralan natin ng batas sa Pilipinas. Ang IPRA law ay totoong proteksyon para sa kapakanan ng mga indigenous people. At klaruhin natin sa hindi nakakaalam na yan ay proteksyon para hindi kayo maagawan ng lupa. Ang lupa nyo kahit walang titulo, may teritoryo yan at tinatawag yan na ancestral domain. Yan ang inyong kalupaan ng NCIP, hindi yung sa syudad. Grabe naman. Mga mangmang talaga. Inangkin yung may titulo na mga establishmento ay nako. Kahit isang pako, wala nga kayong naibigay tapos angkinin nyo. Sobrang pang-ano na yan, di ba? Sobrang terrorism yan. Only in the Philippines, wala sa ibang bansa ang ganitong klaseng grupo na mga agaw lamang ng establishmento at ng lupa sa syudad na titulado. Kaya ito, tingnan natin to. Giba. Demolish ang kanyang pugad. Embassy daw eh. Meron bang embassy na kawayan lang? Ito, ano lang to, makeshift lang tapos embassy na sa kanila. Ilatag gruba ang pisina sa Federal Tribal Government of the Philippines. Doon mga kastusan. Itong nagsalita dito na babae na madaldal, ito yung asawa ni Dato Adlaw. At si Dato Adlaw sumibat na yata eh. Ewan ko lang, baka nandun baka naghukay ng tunnel, baka nagtago. Pero susunod na dito, ito kasi purpose ng demolition ay para mawala na sila dito sa Surigao City. Taga Surigao ako eh, kaya alam ko ang kwento na ito. Alam ko ang lugar na yan. Kaya ang sabi ng babae, bakit laktaw-laktaw daw ang pagdemolish? Kaya pala matagal lumabas ang demolition papers na yan. Kasi sinisigurado muna ng barangay na yung mga gigibain na bahay ay hindi kasapi ng barangay. Yun yung mga nagtayo lang diyan ng parang squatter na mga membro nitong bugos at teroristang grupo na Boy Padlak. Ayan. Kaya wag niyong tularan ito kung sino mang mga NCIP diyan na gustong magtayo ng ganito na manghingi kayo sa private citizen. Huwag, doon lang kayo sa inyong tinatawag na ancestral domain. Yung kabundukan na inangkin ng inyong mga lolo, ng inyong ancestors. Yun ang ancestral domain, hindi ang syudad. Hindi ang buong Pilipinas. Kung sinong nagturo sa inyo ng iyan, na inyo ang buong kalupaan, mali yan. Paano na naman kami na nagbabayad kami ng tax ng lupa at matagal na rin at mayroon din kaming mga ancestor? Paano yan? Di ba? May kanya-kanya tayong teritoryo. Kayo doon sa kabundukan, sa inyong ancestral domain, kami dito sa syudad na mayroong mga titulo. Ganyan lang yan. Kaya wag mang aagaw. Kung agawin namin yung ancestral domain nyo, anong feelings nyo? Di ba? Pwedeng agawin yan walang titulo yan. Pwedeng babayaran yung diyan. Kaya nga merong IPRA law
para maproteksyonan ang mga indigenous people, hindi para mangagaw kayo ng lupa dito sa syudad. Pasintabi lang sa talagang mga legit na NCIP, ay saludo ako sa inyo. Pero itong mga ganitong mga bugos, dito ako nagagalit. Kasi mantakin nyo mga negosyante sa Surigao nagbabayad ng tax, sa kanya yung lupa, sa kanya yung bahay. Binabayaran ng bahay taon, ganon din ang lupa, binabayaran ng tax. Tapos biglang may sumulpot na amaw, ugok. Nahari daw siya ng adlaw at manghingi sa inyo ng tax. Di ba? Ilang gobyerno ba mayroong ang Pilipinas? Kaya nga mayroong eleksyon kasi meron tayong mga legal officials ng Philippines. Hindi yung bastang susulpot lang na nakakuruna ng binibili lang dyan sa sa Lazada na mga ribon-ribon kung ano-ano. At yung itak, bagong bagong gawa lang ng mga itak. Anong laban nyo sa mga kapulisan at army? Di ba? Magtanim kayo ng kamuting kahoy sa kabundukan, ang laki-laki ng kalupaan nyo. Kung kayo talaga NCIP, meron kayong kabundukan. Magtanim kayo. Mag-alaga ng baboy, manok, ibinta nyo. Para yumaman kayo, hindi yung mga agaw kayo ng negosyo ng mga tao na legal dito sa syudad. Alright. Ito, panoorin natin ang buong video ng demolition. Itong babaeng nagpuputak dito, ito daw yung asawa ni Dato Adlaw. Diyan ang operation manager. Diyan si operation manager sa demolition. Kayo man ang filmat. Ala, sige! Sige! Jesus! Panudlo-tudlo na ka doon, sir! Hanapin doon sila, sir, ng eksakto! Sa'yo ba dyan nag-demolish? Piktaw-piktaw! Kauna na mga operation manager! Operation manager na demolition! Ay, arang kahang daw! Ito mabutit merong merong pasensya tong dito. Yung tinatawag niya na demolition manager. Kung iba pa yan, nasampal na siya Grabe, tinutulak yung naka-blue. Yung sa demolition na manager, tinutulak niya. Tapos sinisigaw-sigawan. Hindi yata nila alam na may kasalanan sila na nagawa sa Surigao City. Ganyan talaga kapag mangmang, kapag ang utak ay utak lang ng pagong, tsaka lamok. Ganyan magsalita, hindi niya alam na meron silang nagawa na kasalanan na napakalaki. Sobra pa sa mafia Grabe, biglang susulpot tapos mangulikta tapos ipadlak ang bahay mo. Anong gagawin mo kung meron kang armas, di ba, na lisensyado? Tapos pinadlak ka sa loob ng bahay mo, edi lalabas ka at pagbabarilin mo yung mga tarantadong yan. Kaya mabuti nga, hindi tumagal to Kung tumagal, mga sibilyan lang siguro ang tatapos sa mga gunggong na ito. Biglang umatake sa syudad Biglang umatake ng madaling araw. Parang parang yung sa palabas na movie na bigla na lang may umatake sa syudad. Grabe. Ito, balikan natin ang video. Piktaw-piktaw? Oh? Oh, dahil demolition? Dahil demolition na nagpiktaw-piktaw? Oh? Nakubay na ba yung Saudi? Dahil ba dahil demolition na nagpiktaw-piktaw? Oh? Ngayon naman! Itong sabi niya na piktaw-piktaw, ibig sabihin laktaw-laktaw. Kasi ang barangay captain nagsubmit na ng sketch map, tsaka sketch map kung saang bahay ang dapat gibain. Ang ginigiba diyan ay yung mga membro lang ng yung padlak gang ni Dato Adlaw. Hindi ginigiba yung talagang taga-riyan sa Sabang. Kaya kapag alam naman ng taga Sabang, di ba? Kung sino yung mga stranger lang dyan, estranghero. Kaya tinuturo yung mga bahay na hindi naman na bahayan. 5,000 pesos lang yata ang gasto sa mga bahay na yan. Ano lang yan makeshift, hindi talaga yung bahay. Kasi mga estranyo nga, galing ng Davao daw ang mga iyan. At kung ilang buwan na pala yan dyan, nabubuhay lang yan sa koleksyon. Kaya natatakot ang mga
kapitbahay diyan kasi ang may dala-dala na itak eh. Kung palibutan yung bahay mo ng 15 katao na may itak, 'di ba? Matatakot ka talaga at magbigay ka. Kaya ganun ang kinabubuhay nila diyan, nangungulikta lang. Kaya sa mga kasapi ni Dato Adlaw ay yung si Dato Adlaw ang pagalitan nyo, hindi yung gobyerno ng Surigao. Kasi nagkamali kayo dahil sa turo sa inyo ni Dato Adlaw nyo na maling-mali. Maling-mali yung mga doktrina niya na sinasabi sa inyo. Meron tayong batas, meron tayong konstitusyon. Ang EPRA law, sinasabi ko na, yan ay batas ng gobyerno na magbigay ng proteksyon sa mga indigenous, sa mga kungking, sa manubo, sa mga igurot, na hindi agawin ang inyong tinatawag na ancestral domain. At yung customary law na tinatawag, hindi yung custom na nangungoleksyon ng tax. Ang customary, ibig sabihin yun yung mga tradisyon nyo. At pinotektahan din yan ng gobyerno ang mga tradisyon nyo. Kung sino ang Diyos nyo, kung ang Diyos nyo ay bato, kahoy, ay hindi kayo pagbawalan. Yun ang customary law. At saka yung mga tradisyon nyo na luma ay manatili. Hindi ang gagalawin ng gobyerno. Ang pag-interpret kasi nitong si Dato Adlaw, ang customary daw ay custom. Parang Bureau of Custom na mangungulikta ng tax, ng excise tax. Kaya yun, nangungulikta siya dahil customary law daw. Napakagunggong. Okay, balik tayo sa video. Gunggong. Aja pagkuan. Sa barangay daw. Aja pagkuan. Sheriff. Sheriff. Ikaw man ang nahibayo, Sheriff. Sheriff. Makikisuya kami, Sheriff. Naon. Ilatagkuan. Ilatagguba ang pisina sa Federal Tribal Government of the Philippines. Doon mga kastusan. Ito yung ginigiba ngayon, yung tinatawag nila na embassy daw, embassy. Nagawa sa tagpi-tagpi na mga plywood, lawanit, yung mga yero na nagkalat noong bagyo, yun ang mga bubong. Tapos, kapag pinadlock na yung establishmento mo, yung tindahan mo, pinadlock na nila, ay pupunta ka daw sa embassy dito sa yung giniba. At magpalista ka at magpamembro at mag-umpisa kang magbayad ng iyong tax. Grabing grabing scam. Grabe, ang tatapang-tapang. Yan nga ang ibig kong sabihin na little learning is very dangerous. Ang kaliit-liitan lang na edukasyon. Dangerous kasi hindi mo alam ang batas eh. Akala mo yung customary law ay batas ng custom of the Philippines. Kaya nangungulikta kayo. Hindi nyo alam ang definition ng customs and tradition eh. Yan ang pinotektahan ng ating pamahalaan na hindi babaguhin. Kung sino ang Diyos nyo, yun pa rin. Pero hindi sinabi sa EPRA law na kapag indigenous people kayo ay aangkinin nyo ang buong syudad at buong kabundukan at sa inyo ng Pilipinas. Hindi ganyan. Meron din kaming mga Kristiyano, meron din kaming mga lolo at ancestors. At nanatili rin dito sa Pilipinas, matagal na kasabay ng inyong mga lolo. Kaya huwag kayong magsabi na sa inyo ang kalupaan dito sa syudad. Ang sabihin ko, finally, para klarong-klaro, ang tinatawag na ancestral domain, ayun yung kalupaan sa bundok na tinitirahan ng inyong mga ancestors. At ang nag-define ng inyong territory ay ang ating pamahalaan. Okay? So yung mga lupa sa syudad, huwag nyo nang galawin. Hindi sa inyo yan kasi mayroong tax yan. Binabayaran yan ng mga nakatira sa syudad. At ang mga bahay, hindi rin sa inyo yan. Kasi hindi kayong nagpagawa niyan. At bawal na angkinin. Kasi private ownership. Private ownership. Gunggong. Makulong ka na ngayon na gunggong ka. Boy padlak ka. Kaya yan. Tama lang sa iyo yan. Para hindi ka pamarisan ng iba pang gunggong. Okay, patuloy tayo sa video. Operation Manager. Doon si Operation Manager sa demolition. Doon sa I-Cortis. Tayo. Nor pamaro. Guba nilang usalamin. At nagbunala din sa pagunay. Tarong baton.
Alright, so ayan, tama na yung daldal na yan. Grabe ang sakit sa tainga ng babae na yan. Mababasag yata ang baso sa ano niya eh. Sa tinis ng busis niya ay mababasag ang mga bumbilya, mga fluorescent at baso. Kaya ito, huwag pamarisan kung sino man ang nasa kabundukan. Ang NPA nga, New People's Army, hindi gumawa ng ganyan eh. Mga armado ang NPA pero hindi gumawa ng ganyan. Nakakatok sa mga bahay at ipadlock. Kaya itong grupo na ito, hindi sila natatakot dahil ang kanilang utak ay sarado na akala nila ang buong Pilipinas at kalupaan, hangin at karagatan at katubigan ay sa kanila daw. Napaka-ignorante. Kaya mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Ako'y magpaalam na mga kababayan, mga ka-art lover. Hanggang sa muli. God bless us all at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel.